Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon nga ay makibalita tayo dun sa dalawang magigiting na Pinay na caregiver dito sa South Korea at ito lang kumbaga nung August lang sila dumating, August 5. Tapos dineploy sila sa mga amo nila ng September at halos wala pa silang 2 buwan doon sa amo nila na nagtatrabaho, nawala nang bigla. At ang balita nga doon sa dalawang Pinay na yun ay nag-TNT na. Ayun ang mahirap. Kasi may nabalitaan ako na yung isang Pinay daw ay iniwanan ang cellphone sa accommodation doon sa tirahan niya. Tapos yung isang Pinay naman daw, tinatawagan ay hindi na raw sumasagot. Ay isa lang ang ibig sabihin nun, talagang nag-TNT na yun. At binigyan na nga sila ng palugit ng gobyerno ng South Korea na mga ilang araw para mag-report sa kanilang mga amo. Wala nang araw hanggang sa nawala na yung palugit sa kanila at talagang idineklara na undocumented na sila. Talagang TNT na sila. Yun ang mahirap kasi unang-una ay first 100, kasama sila sa first 100 na caregiver na iobserbahan nga sana ng gobyerno ng South Korea kung maganda yung kahinatnan. Ganyan naman yung nangyari. Merong tumakbo agad na dalawa. Ibig sabihin nun, pangit na agad ang record. Ang balita nga dun sa dalawang Pinay na yun, dati na daw domestic helper sa ibang bansa. Ibig sabihin talagang malakas na loob. Unang-una pa lang, nagpakilala na, yan ang mga Pinoy, di ba? Pakilala na agad para malaman ninyo kung sino kami. Kung sila ay inabuso ng amo nila, pwede naman silang mag-report sa, kumbaga may kakilala silang Pinoy dito nung magsabi sila ng nangyayari at may humahandle sa kanila ng mga Koreans. Diyan sa 100 caregiver na yan ay may humahandle dyan. Kaya kung magkaroon man ng problema, sasabihin dapat nila doon sa mga Korean na humahandle sa kanila. At isa pa, sa Pilipinas pa lang, kumbaga kasi kami mga EPS worker dito, yung mga factory worker dito sa South Korea, bago ka umalis, syempre alam mo na yun magkano yung sasahurin mo monthly. Kasi pag pirma mo ng kontrata, makikita mo doon kung magkano yung sasahurin mo monthly. At makikita mo din doon kung ilang taon yung kontrata mo, at makikita mo din yung address, yung pangalan ng amo mo, kung mga libre tirahan, libre pagkain, nakalagay lahat doon. Ibig sabihin nun, may nag-post kasi na ang sahod ng caregiver dito, ang nakalagay doon ay, tinan nyo na lang dyan, nakalagay dyan ay 1.271, 1.2 million won. Ibig sabihin niya na pumapalo siya ng, na wala pang 50,000, yung minimum nila, salary, kasi 1.271. Wala pa, hindi pa abot ng 50,000 yan. Tapos may nakalagay din dyan na accommodation paid by employer ay 380,000 won. Malaki-laki na rin yun. Kung aabot siya ng halos, hindi ako nagkakamali, nasa 15,000 pesos yung allowance sa bahay. Sa bahay lang yun, nakalagay dyan. Ang sinasabi ng dahilan ng iba, kaya raw nag-TNT yung dalawang Pinay, gawa ng maliit nga lang daw ang sweldo. Sabi nga ng iba, magki-caregiver ka pa ba sa South Korea kapag kung ang sweldo mo ay ganyan lang? Hindi maliit yan, ha? Malaki na yan. Kung tutuusin, yung 48,000 na yan, hindi mo na yung kayang kitain sa Pilipinas kung ikay magpa-factory worker lang, di ba? Kung mag-aalaga ka lang ng bata sa Pilipinas, hindi mo kayang kitain yan. Kaya yung dalawang Pinay na yun, pag pirma ng kontrata na yun, sa akin lang, ha? Hindi rin ako nakakasigurado. Sa Pilipinas pa lang, may balak na yung mga yun. Saka imposibleng wala silang kakilala dito kasi hindi ka maglalakas ng loob na tumakbo sa amo mo, umalis dun sa pinagtatrabahunan mo, kung wala kang siguradong matutuluyan dito. Ngayon, ang tanong, ano na ang mangyayari dyan sa dalawang Pinay na yan? Siyempre, hahanapin na yan kumbaga, hahanapin na yan dito sa South Korea kung saan niya naglalagi. Kasi idineklara na ng immigration dito kasi nag-report na yung humahandle dyan sa mga caregiver na yan, nag-report na sa immigration at hinahanap na nga, hahanapin na yata. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, kung pupersahin ba nilang hanapin yung dalawang yan kasi sa dami ng TNT dito sa South Korea,
hindi lang Pilipinas ang may TNT dito. Diyan sa maraming bansa na yan na pinagkukuhanan ng OFW ng South Korea ay napakaraming TNT. Pero kung tutuusin, kung gugustuhin ng South Korea, ng gobyerno ng South Korea na persahin na hanapin yung dalawang caregiver na yan, ay mahahanap yan. Ito ang tanong. Paano yung mga humahawa, kumbaga yung tinuluyan, kumbaga yung kakilala nila dito? Pati sila madadamay. Ano ba ang epekto ng dalawang Pinay na yan na nag-TNT sa pagkuha ng caregiver sa Pilipinas? Ang masasabi ko dyan, siguro baka maghigpit sila, dagdagan na kumbaga higpitan nila yung pagkuha ng caregiver sa Pilipinas kasi may nauna ng 100, pero huwag kayong mag-alala kasi hindi dapat mawalan ng pag-asa pa rin kasi may natitira pang 98 na matitino. Sana lang tumagal at maging maganda yung resulta ng pagtatrabaho ng 98 na yan, 98 na caregiver dito sa South Korea. At kalat nga, trending na trending dito sa South Korea, ang dalawang Pinay na yan. Kasi yung mga katrabaho kong Koreano, sinabi din sa akin yan na may tumakas nga raw na dalawang Pinay na caregiver. Pero wala silang sinasabi na hindi na nga kukuha ng caregiver. Ano ang magiging epekto niyan sa mga Korean? Maaaring iba, magdalawang isip ng kumuha ng Pinay na caregiver. Baka kukunti na yung mag-a-apply na kumuha ng caregiver, sa mga Koreans, pero meron din yung kunting magandang epekto. Kasi kumbaga nakilala nila, ay ito palang mga Pinay, ayaw nila ng maliliit na sahod, ganun. Ayan, tumatakbo. Ibig sabihin, pag-iisipan nila yan, kumbaga gagawa nila ng paraan yan para yung mga Pinay mawili na mag-stay sa kanila, Pero diyan sa nakita ko, kasi may sa mga balita dito sa South Korea, may di ko lang alam kung sa Arirang News yan. Kasi ang nakalagay dyan, tingnan nyo na lang dyan. Ang nakalagay dyan, $890. $890. 4 hours ka lang magtatrabaho. Yung $890 na yan, kung i-convert mo yan sa peso, hindi pa yan naaabot ng 50,000. Depende sa palitan. Tapos may nakalagay din dyan na 1,781. Pag i-convert mo sa peso, yung 1,781 na yan, papalo na yan ng kulang-kulang 100,000. Palong-palo ka na dyan. Kung pagtatrabahunin ka ng amo mo ng 8 hours a day, di ba? Nakalagay dyan, isasahod ka na ng $1,780. Katumbas yan ng mga 98 o 99,000 pesos. Ang laki na nun. Kaya siguro, yung ibang caregiver, ganun yung sahod. Kasi nakalagay dyan Kung 4 hours, ganyan lang. Kung 8 hours, mas malaki, na doble, di ba? Yung mga nandyan sa Pilipinas na gustong mag-apply ng caregiver dito, wag pa rin kayo mawala ng pag-asa. Kasi lahat naman talaga ng bansa, hindi naman talaga perfecto yan. Kahit naman dito sa South Korea, may masasama din ang ugali. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At kung kayo nagbabalak na mag-caregiver dito, may pag-asa pa rin naman. Hindi naman yan totally na tatanggalin talaga ng gobyerno ng South Korea. Kasi dadalawa lang naman yung tumakbo Mabuti sana kung lahat tumakbo, di wala na talaga. May natitira pang 98 na caregiver dito na matitino. Kaya huwag pa rin kayo mawawalan ng pag-asa. Kumbaga kumbaga 50-50. Kasi ngayon kumbaga sa akin lang pag-aaralan ng gobyerno ng South Korea yan para hindi na magsitakbuhan yung mga 98 na yun. Itutuloy pa ba yung pagkuha ng caregiver sa Pilipinas dahil sa nangyari na yan? Lang yan, kumbaga gobyerno ng Korea at gobyerno ng Pilipinas ang mag-uusap dyan. At walang makapagsasabi na hindi nakukuha at kukuha pa. Para sa akin, 50-50 na yan. Pero wag pa rin kayong mawawala ng pag-asa. Good luck sa dalawang Pinay na yan na tumakbo na nag-TNT. At galingan yung tumakbo para hindi kayo mahuli. Kailangan yung malasapusa kayo, yung kahit tumalo ng batas, hindi na nasaktan Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye-bye!